Panagutin ang mga korap. Yan ang panawagan ng iba't ibang business group kay Pangulong Marcos. Korupsyon pa naman ang isa sa mga pangunahing issue na para sa mga Pinoy ay dapat aksyonan ayon sa isang survey. May report si Joseph Moro. Tulong na yan, mga kurakot! Tulong na yan, mga kurakot! Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Busina! Busina! Laban sa kurakot! Pagpapakita ng galit ng taong bayan sa katiwalian at paniningil sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research, pangalawa ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyong dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. 31% ang antas ng pagkabahala sa korupsyon sa survey nitong Setyembre, higit doble sa 13% noong Hulyo. Ayon sa Octa Research, unang beses napasok sa top 5 urgent national issues sa survey ang korupsyon. Kahit ang 34 na grupo ng mga negosyante sa bansa nagkaisang manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ng katiwalian sa mga infrastruktura tulad ng flood control projects. Isinumbat nila ang ambag nilang buwis sa kaban ng bayan na aaksaya lamang sa mga proyektong guni-guni, palyado at tinaga ang presyo. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others, but it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Angal pa nila, bungal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa mga mungkahi ang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, sila naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, we can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang paggulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na ihahain ng Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan 1st District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang ihahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang subpoena. Pumalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuong ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang komisyon nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninako na pera at ibalik sa tao. Pinuna naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller, Deputy Chief of Mission ng US Embassy. Paliwanag noon ng ICI na nais lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Sa lag ng ICI, hindi maiiwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas.
They're our partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign-assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes isa publikong ICI proceedings. I-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.